Kung ikaw ay lumaki noong late 90s at early 2000s, alam mo kung gaano kahalaga ang mga child stars noon sa ating puso. Sila ang mga mukha na lagi nating nakikita sa telebisyon, sa mga pelikula, sa mga concert at variety shows. At isa sa mga pangalang hindi mo malilimutan mula sa panahong iyon, si Stefano Mori. Pero biglang nawala siya. Isang araw, nandoon siya. Sikat, minamahal, at nasa tuktok ng kanyang karera. At sa susunod na araw, wala na. Kasi ang totoo, hindi siya nawala dahil may nangyaring masama. Hindi siya nawala dahil may iskandalo. Hindi siya nawala dahil tinanggal siya. Pinili niyang umalis. Sarili niyang desisyon. At ang dahilan niya, mas simple at mas matapang kaysa sa inaakala ng lahat. At iyon ang nagbabago ng lahat ng ating pananaw sa kung ano talaga ang tagumpay. Marami sa atin ang nakalimot na, o marahil hindi lang natin alam ang buong kwento, kaya balikan natin. Si Stefano Humberto Taren Mori, o mas kilala bilang Stefano Mori, ay ipinanganak noong Enero 16, 1985. Ang kanyang lahi ay halo ng Italian at Filipino, at makikita mo iyon sa kanyang anghel na hitsura. Iyon ang unang bagay na nakakaakit sa mga tao. Ang kanyang mukha, ang kanyang charm, ang kanyang natural na presensya sa harap ng kamera. Pero hindi lang siya maganda ang mukha. Si Stefano ay mahusay din sa pag-awit at paggitara at naging miyembro siya ng boy band na JCS kasama sina John Prats at Carlo Aquino. Isipin mo yon, 3 batang lalaki, 3 magagaling na artista, isang grupo na nagbigay ng napakaraming alaala sa ating lahat. Pero hindi agad nagsimula bilang singing group ang JCS. Original na itong nabuo bilang isang dance group ng Star Magic para sa variety show na ASAP sa ABS-CBN noong 1999. Pero dahil nakita rin ang kanilang talento sa pag-awit, inilunsad ang kanilang debut album noong 2000s. At ang Stefano sa loob ng grupo, siya ang gitarista. At minsan, ang vocalist. Pero higit pa sa musika, si Stefano ay isa sa mga pinakamahusay na child stars ng kanyang panahon sa acting. Nakita natin siya sa mga pelikulang tulad ng The One That I Love, kasama si Lorna Tolentino, Father, Mother, Son, kasama sina Rico Yan at Maricel Soriano, at Ang Lalaking Puti, kasama si Redford White. Bawat papel, comedy man o drama, pinagsikapan niya ng buo at nakita ng mga manonood iyon. Kaya naman, sa kabila ng lahat ng tagumpay na iyon, sa kabila ng katanyagan ng mga pelikula, ng boy band, ng milyon-milyong fans, noong 2002, nagpasya si Stefano Mori na umalis sa showbiz. Hindi ito isang pahinga, hindi ito isang hiatus, ito ay isang buong pagtatapos. At mula noon, tahimik na siya, walang social media, bihirang magpakita sa mga litrato, walang press interviews, walang comeback announcements. Para bang isang araw ay nandoon siya. At sa susunod, parang hindi siya naging bahagi ng industriya. Pero narito ang tanong na lagi nating tinatanong. Bakit? Bakit aalis ka sa tuktok ng iyong karera? Bakit iiwan ang lahat ng katanyagan? Ang lahat ng pagmamahal ng mga fans? Ang lahat ng oportunidad sa edad na 17 pa lang? Maraming nag-speculate. Maraming nag-isip ng sariling sagot. Pero ang totoo, ang sagot ni Stefano mismo ay mas simple kaysa sa inaakala ng lahat. Kaya naman, pagkatapos ng 23 taon, nagpadala si Stefano ng mensahe sa kanyang mga fans. Hindi sa pamamagitan ng sariling social media, kasi wala siyang social media. Sa pamamagitan ng social media ng kanyang asawa na si Victoria. At ang kanyang mensahe, direkta, tapat, walang paligoy-ligoy. Sinabi niya, "For the reason why I'm not coming back and why I don't have social media, I'm 39 na years old with gray hair, a luscious beard, and big boy responsibilities. Add to the fact that I started showbiz for fun when I was like 10. Doon mo makikita ang buong katotohanan. Nagsimula siya sa showbiz para sa kasiyahan. Hindi para sa pera, hindi para sa katanyagan, hindi para sa karera, para sa kasiyahan. At nang mawala na ang kasiyahan, umalis siya. Ganon kasimple, ganon katapang. Ngayon, nasaan na si Stefano Mori?
Pagkatapos niyang umalis sa showbiz noong 2002, nagtuon siya sa negosyo. At hindi ito nakakagulat kasi ang kanyang pamilya ay mga negosyante rin. Nagkaroon siya ng mga Italian restaurant sa Pilipinas. At pagkatapos, lumipat siya sa Italy kung saan naroroon din ang kanyang pamilya. Doon siya ngayon nakatira. Doon siya may restaurant kasama ang kanyang asawa. Isang simpleng buhay. Isang tahimik na buhay. Malayo sa ingay. Malayo sa intriga. Malayo sa kaguluhan ng mundo ng showbiz. Pero hindi naman niya kinalimutan ang mga taong nagmahal sa kanya. Noong Hunyo ng taong ito, nagpadala siya ng birthday greeting sa kanyang dating film at TV partner na si Camille Prats. At dahil wala siyang social media, ipinadala niya ang mensahe sa pamamagitan ng asawa niyang si Victoria. Isang simpleng ngunit espesyal na pagbati. At nang makita ng mga fans ang screenshot ng mensaheng iyon, nagulat sila, natuwa sila, at muling nabuhay ang lahat ng alaala ng panahon ng si Stefano ay aktibo pa sa showbiz. Kaya naman, marami sa kanyang mga fans, kasama na ang mga mula sa Generation Z na hindi pa ipinanganak noong aktibo pa siya, ay nagsimulang humiling na bumalik siya sa showbiz. At ito ang nagulat kay Stefano. Ayon sa kanya mismo, nagulat siya na mayroon pa siyang mga tagahanga mula sa Generation Z. Nagpapasalamat siya, naaantig siya. Pero ang kanyang desisyon na hindi bumalik sa showbiz, final na yon. Hindi na mababago. Pero hindi siya naging malupit sa kanyang pagtanggi. Sa halip, hiniling niya sa kanyang mga fans na ilipat ang kanilang suporta sa kanyang mga dating katrabaho na aktibo pa rin sa industriya. Sinabi niya, "If you'd like to keep showing your support, consider directing your love and creativity towards the people I've collaborated with who are still active in the industry." Iyon ang uri ng tao si Stefano Mori. Hindi siya nag-ghost ng walang paliwanag. Hindi siya naging manhid sa pagmamahal ng kanyang mga fans. Nagpaliwanag siya, nagpasalamat siya, at sa kanyang pagtanggi, naging mabait pa rin siya. Kaya naman, ang tanong na dapat nating itanong ay hindi, bakit hindi siya bumalik? Ang tanong na dapat nating itanong ay, gaano karaming tao ang may tapang na gawin ang ginawa niya? Isipin mo ito, sa edad na 17, nasa tuktok ka ng iyong karera. Sikat ka, minamahal ka, may pera ka, may oportunidad ka. At pagkatapos ay sasabihin mong, hindi na ito para sa akin. At aalis ka. Hindi dahil sa takot, hindi dahil sa pagod, hindi dahil sa iskandalo, kundi dahil alam mo kung sino ka at alam mo kung ano ang gusto mo sa buhay. Iyon ang uri ng self-awareness na hindi lahat ay mayroon. Iyon ang uri ng katapangan na hindi lahat ay nagagawa. At ngayon, sa edad na 39, si Stefano Mori ay masaya. May asawa siya, may pamilya siya, may negosyo siya, may buhay siya na pinili niya para sa kanyang sarili. Hindi ang buhay na pinili ng ibang tao para sa kanya. Walang social media drama, walang paparazzi, walang intriga. Buhay lang, simpleng buhay, sa isang bansang malayo sa lahat ng dati niyang kinagisnan. Pero narito ang bagay na hindi ko maiwasang isipin. Gaano karaming artista ang naiinggit sa buhay na yon? Gaano karaming tao sa industriya ang nagtatrabaho araw-araw? Nagpe-pretend na masaya, nagpe-pretend na ayos lang ang lahat, habang sa loob nila ay gusto na nilang umalis? Si Stefano Mori ay hindi nag-pretend. Nang gusto na niyang umalis, umalis siya. At iyon, sa lahat ng bagay, ang pinakamakapangyarihang bagay na magagawa ng isang tao. Kaya naman, ang legacy ni Stefano Mori ay hindi ang kanyang mga pelikula, kahit magaganda ang mga iyon. Hindi ang kanyang mga kanta, kahit naaantig pa rin tayo sa mga iyon. Hindi ang kanyang boy band, kahit naalala pa rin natin ang JCS. Ang tunay na legacy ni Stefano Mori ay ito. Pinatunayan niya na ang tagumpay ay hindi palaging nangangahulugang manatili. Minsan, ang tagumpay ay ang malaman kung kailan aalis. Minsan, ang tagumpay ay ang piliin ang sariling kapayapaan, kahit ibig sabihin nito ay iwanan ang lahat ng katanyagan. Maikli, matunog. Pagkatapos ay mas mahaba para bumuo ng momentum.
Umalis siya. Yun na yun. Yun ang buong kwento. Hindi ang mga pelikula. Hindi ang boy band. Hindi ang katanyagan na iniwan niya sa edad na 17. Isang batang lalaki lang na nagsimula sa showbiz para sa kasiyahan, nahanap ang kanyang sarili sa tuktok ng industriya at nagkaroon ng sapat na lakas ng loob na sabihin, "Tapos na ako dito." At lumakad palayo nang walang pagsisisi, nang walang pag-aalangan, nang walang pagbabalik tanaw. At kung ikaw ay nagbabasa nito ngayon, marahil ikaw ay nasa isang sitwasyon kung saan nararamdaman mong naiipit ka. Marahil ikaw ay nasa trabaho, sa relasyon, sa buhay na hindi mo talaga pinili, kundi ang buhay na inaasahan ng ibang tao na piliin mo. Hayaan ang kwento ni Stefano na maging paalala mo. Hindi ka obligadong manatili sa isang bagay na hindi ka na nagpapasaya. Hindi ka obligadong magpatuloy para sa kapakanan ng ibang tao. Hindi ka obligadong maging sino ang gusto ng mundo na ikaw, kung hindi iyon ang tunay mong sarili. Minsan, ang pinakamatapang na bagay na magagawa mo ay ang umalis. Ang pinaka-hindi karaniwang anggulo. Hindi ito isang kwento ng isang child star na nawala. Ito ay isang kwento ng isang taong may sapat na self-awareness na piliin ang kanyang sariling kapayapaan. Kahit ibig sabihin ito ay iwanan ang lahat ng katanyagan sa mundo. Si Stefano Mori ay hindi nawala. Hindi siya nagtago. Hindi siya natakot. Hindi siya nabigo. Pinili niya ang isang buhay na mas mahalaga sa kanya kaysa sa anumang katanyagan. Isang buhay kasama ang kanyang asawa, ang kanyang pamilya, ang kanyang restaurant sa Italy at ang kanyang kapayapaan ng isip. At sa lahat ng bagay na maaaring sabihin tungkol sa kanya, iyon ang pinakakahanga-hangang bahagi ng kanyang kwento. Kaya sa susunod na marinig mo ang pangalan ni Stefano Mori, huwag siyang kaawaan. Huwag sabihing sayang ang kanyang karera. Huwag sabihing dapat bumalik siya. Sa halip, alalahanin siya bilang isang taong sa gitna ng lahat ng ingay, sa gitna ng lahat ng katanyagan, sa gitna ng lahat ng presyur ng mundo, nakahanap ng sapat na katahimikan sa loob niya para marinig ang kanyang sariling boses. At sinunod niya ito, iyon ang tunay na tagumpay. Hindi ang katanyagan, hindi ang pera, hindi ang mga pelikula at kanta. Ang tagumpay ay ang malaman kung sino ka at ang tapang na mabuhay ayon doon, kahit hindi ito ang gusto ng mundo para sa iyo.